Bakit ang ibang ads kumikita ng malaki pero ang ads mo wala namang resulta? Nagbabayad ka ng ads tuloy-tuloy pero wala namang bumibili. Feeling mo na parang naglalaro ka lang sa Facebook ads. The secret, it's all about understanding Facebook algorithm. Today, pag-uusapan natin at ituturo ko sa iyo kung paano gumagana ang Facebook algorithm para sa ads mo. Para hindi lang nasasayang yung budget mo sa mga maling audience. Meron tayong 3 main points na pag-uusapan dito sa video na to on how Facebook ads algorithm really works. Number 1 is Facebook ad auction system. Paano ka napipili? Ibig sabihin, paano ka nare-recommend ng Facebook? So Facebook doesn't just show ads randomly. Lahat ng ads ay dumadaan sa tinatawag na bidding system. So kahit na malaki ang budget mo, hindi ibig sabihin ikaw ang laging panalo or nauuna. Number 2, ad quality. Plus relevance score plus bid amount equals winning ad creative. Importante po yung ad quality and relevance score. Number 3 is Facebook prefers engaging and valuable ads, not just expensive ones. Kahit sabi ko nga sa'yo kanina, kahit na meron kang malaking budget, versus dun sa maliit na budget, still, hindi igagaranti ni Facebook na panalo ka kahit meron kang malaking budget. Importante po, yung tinatawag na gaano ka-engaging yung ad mo, ka-valuable, quality, or yung tinatawag na relevance score. So, ang key takeaway dito, kung gusto mong magkaroon ng magandang Facebook ads at gusto mong makita ng mga users yung ads mo, make a valuable and relevant ads para sa kanila. Kaya hindi lang basta pera ang labanan, kundi kung paano mo ipapakita ng tama yung ads mo. Pag-usapan natin yung number 2. How Facebook ads find your ideal audience. So ang tawag dito is machine learning and data tracking. Paano naghahanap si Facebook ng mga audience dun sa ad mo? So sa Facebook, meron po yung tinatawag na AI. And I believe, familiar ka naman sa AI. AI is artificial intelligence. So si AI yung naghahanap ng mga tamang audience. So si Facebook ay gumagamit ng mga data sa interest, behavior, or dun sa mga past interactions ng mga users on Facebook. Kino-collect niya yon para malaman niya kung saan niya ipapakita yung mga ads. Number 2, mas maraming engagement ang ad mo. Mas alam ng Facebook kung sino ang dapat niyang pakitaan. Kung iniisip mo parang may problema sa Facebook, no? Hindi si Facebook ang may problema. Possible yung ad mo mismo. Number 3, retargeting. Retargeting helps Facebook refine who sees your ad. Ito yung mga visitors na sa website mo, or possible sila din yung mga nakapanood na ng video mo before or nag-engage na dun sa page mo. Meron pong tinatawag na custom audience si Facebook, and si Facebook is gumagamit din niya ng pixel para sa data tracking. So ang takeaway, mas marami kang tamang engagement, mas nagiging smarter si Facebook sa paghahanap ng custom audience para sa'yo. So pag-usapan naman natin yung last, number 3, engagement and relevance score. Why your ads are failing or succeeding. Facebook ads prioritize ads that people actually engage with. So, common sense na lang kay Facebook na bakit hindi niya i-reward yung mga ads na talagang merong engagement. So, sa social media kasi, ang tawag doon is engagement ranking. So, sa ads engagement ranking is pasok din sa Facebook ads. So, ang goal ng Facebook ads mo, as much as possible, maraming engagement. So, ano ba yung mga engagement na to, Coach J? Ito po yung mga likes, ito yung mga shares, ito yung mga comments dun sa ads mo. The higher the engagement, the higher the relevance score. So ngayon, ang mangyayari kapag mataas yung relevance score, mataas yung engagement ng ads mo, mas magmumura yung ads mo. Number 2, negative feedback. Halimbawa, merong nakakita ng ad mo tapos ni-report or hinide yung ad mo. Ang mangyayari dyan, bababa yung relevance score, mas magmamahal ngayon yung ads mo. Kaya sabihin mo dun sa mga competitor mo, wag nyo naman i-hide yung ads ko. Alright? So number 3, CTR or click-through rate. Click-through rate is the key. The more people click, so the better your ad performs. So kung walang nag-i-engage sa ads mo, tataas ang cost at bababa ang reach. So make ad engaging and create creatives na valuable dun sa mga audience mo. So ngayon, alam mo na kung paano gumagana ang Facebook ads algorithm. Simple lang naman, di ba? So next step, dapat alam mo rin kung paano gagawa ng mga winning audience targeting. So make sure to like,
and subscribe para sa next video natin ma-notify kita. On our next video, pag-uusapan natin yung Facebook ads versus dun sa regular boost post. The truth behind which ones works better. I-comment mo na rin kung gusto mo ng free audience targeting cheat sheet at ibibigay ko sa iyo yun for free. I-comment mo lang free targeting cheat sheet. At pag nakita ko yung comment mo, magre-reply ako sa comment mo para ma-download mo yung free gift ko sa'yo. So once again, thank you so much for watching. This is Coach Jay. That's it for now and see you on the next one.